Sa video na ito, ituturo ko kung paano pataasin at pagandahin ang performance ng ating Facebook account tulad ng engagement, reach, views at followers. Kaya kung isa ka sa nakakaranas ng red flag tulad nito, ang video na to ay para sa'yo. Kaya make sure na panoorin mo to at intindihin hanggang dulo para hindi nyo ma-miss lahat ng information na sasabihin ko. Okay, bago tayo magtungo sa ating main topic, importanteng alamin muna natin kung para saan at ano bang role nitong performance sa ating account. So makikita nyo pala itong performance sa inyong professional dashboard. Bali dito sa homepage, tap nyo lang tong 3 lines sa upper right corner, then click nyo lang tong professional dashboard. At dyan makikita nyo tong performance. Itong performance ay ang pinakang puso o buhay ng ating account. Ito po ay summary or page overview ng inyong Facebook page o professional profile over the last 28 days. Under niya na itong reach, engagement or interaction, net followers, at 3-second video views. So ang ibig sabihin ng reach ay ito yung bilang ng tao o audience na nakakita ng post mo at least once. Pag click natin yan, dito nyo makikita yung analytics ng reach every week. Sa baba, nandito tong media. Sa akin, Reels ang mataas dahil nakafocus ang page na to sa paggawa ng Reels. Ang engagement naman ay bilang ng reactions, comments, shares, at clicks sa inyong post. So meron itong analytics every week. Sa baba yung total ng type of interaction tulad ng reactions, shares, comments, and replies. Net followers, dito mo makikita yung bilang ng existing followers, new followers, and even unfollowers. 3-second video views, ito naman ay bilang ng video mo na na-play at least 3 seconds or 97% of their total length if they're shorter than 3 seconds. Ayan, makikita nyo din yung analytics. Sa baba ay yung traffic. Under ng media, ayan lahat ay nanggaling sa video. Then pag swipe natin sa gilid, makikita nyo itong post type or saan nanggaling yung 3 seconds video views. So 100% posted kasi dito lang naman yung page na ginagamit ko pag ako'y nag-upload ng Reels. Cross-posted, ito yung video content na shinare mo galing sa isa pang page na meron ka o minamanage mo. Sa shared, ito yung other video na shinare mo from other creator. Okay, so in-explain ko tong 4 na to dahil gusto ko munang maintindihan nyo kung paano nag-work at ma-manage natin ng tama ang performance ng ating account. Tandaan nyo din guys na hindi lahat yan sabay-sabay na bumababa at sabay-sabay na tumataas. Pero konektado pa rin ang 4 na yan sa isa't isa. Minsan kapag tumataas ang reach, nahahatak din ang engagement at net followers. Minsan naman bumababa ang reach, pero tumataas ang net followers at nahahatak ang engagement at 3-second video views. Depende yan sa account natin dahil hindi naman tayo pare-parehas ng audience at uri ng content na ginagawa. For example, dito ulit sa performance ng ating account, kita nyo naman na mataas ang reach, engagement or interactions at yung 3-second video views. Pero itong net followers, bakit mababa? Bakit isa lang? Itong page kasi na to guys is bago pa lang, kaya yung followers is tatatlo. Kaya naman mataas yung reach, interactions at views. Every upload ko ng video is umaabot ng more than 1K. Bali ang problema lang naman ay yung followers. So ang gagawin ko, mag-upload lang ako ng video. Huwag nyo kasi masyadong isipin kung bakit bumababa o namumula yung performance. Normal lang yan. Instead na alamin muna natin kung saan yung mababa at doon tayo mag-focus. Okay, I hope na naintindihan nyo kung paano yan nagwo-work. Ngayon naman, magbibigay ako ng tips kung paano pataasin lahat ng yan. Itong tips na ibibigay ko ay maaring step by step na pwede nyong sundin at gawin sa account nyo. Okay, tip number 1, focus on specific niche. Sa madaling salita, ang niche is refers to a specific topic or area of focus. Kung ang mga ina-upload mo is about cooking, about sa pagluluto lang yung dapat mong i-upload. Kung sa gaming naman, anong uri ng games yan? FPS, survival, strategy. Kung tutorials naman, anong klaseng tutorials yan? Tech tutorials ba? Beauty and fashion? So dapat laging specific para hindi malito ang Facebook algorithm
kung kaninong audience niya i-recommend yung video mo. Ang advantage kasi kapag meron kang specific niche, it can help you build a loyal followers and viewers na totoong interesado sa content na ginagawa mo. Makakapag-create ka din ng quality content dahil nakapokus ka lang sa isa. Second tip is video editing. Separate video sana to dahil sobrang haba ng paliwanag dito. Siguro magbibigay na lang ako ng konting idea. Video editing, ito yung karamihang hindi pinapansin ng iba. Okay na sa kanila basta makapag-upload lang. Pero sobrang laking tulong ng video editing sa performance ng ating account. Unahin na natin yung video orientation. Kapag Facebook Reels, dapat lagi naka-portrait yung ating video. Wala namang masama kung mag-upload ka ng naka-landscape sa Reels, lalo na kung interesting yung video mo. But mostly, tatama rin yung viewers na manood sa'yo. Idagdag mo pa kung yung mga characters na nakikita nila is maliliit. Ganon din yung simpleng paglalagay ng caption. Yun bang pagkakita agad nila sa newsfeed is mapapaklik agad sila at maenggan yung panoorin yung video mo hanggang dulo. Same din sa paglalagay ng subtitle, lalong-lalo na kung hindi maintindihan yung sinasabi mo dahil maingay ang paligid. Ang paglalagay din ng background music at sound effects ay makakatulong para mas ma-entertain at mas tangkilikin pa tayo ng ating audience. Okay, ang third tip is putting a thumbnail. Para sa kaalaman ng lahat, ang thumbnail ay nagsisilbing preview image ng ating video. Ikumpara natin siya sa isang libro. Diba kapag maganda ang cover ng libro, na-encourage at naku-curious din tayong basahin kung ano yung nilalaman nito. So same lang siya sa video content na ginagawa natin. Kapag maganda at interesting ang thumbnail, mataas ang chance na mapaklik at manood ang ating audience. By the way, gagawan ko na lang pala ng separate video, step by step kung paano gumawa at maglagay ng thumbnail sa ating Facebook Reels o sa video na ina-upload natin. In case na may lumabas na suggested video dito sa upper right corner, i-click nyo lang yon. Mauna kasi muna itong ma-upload bago yon. Kaya para lagi kayong updated, i-click nyo na agad yung subscribe button at pakisama na din ang notification bell para every upload natin, ma-notify ka. Okay, fourth tip is using hashtag properly. Ang paglalagay ng hashtag sa ating video o post content ay makakatulong para tumaas ang visibility at magkaroon tayo ng wider audience. Alam ko naman na marami na sa inyo ang gumagawa nito, pero may tamang way pa rin kung paano ito gamitin. Tandaan nyo na dapat laging relevant yung hashtag depende sa niche o content mo. Kung ikaw ay gumagawa ng Reels tutorials, lagay mo lang hashtag Facebook Reels tutorial. Kung nagluluto ka naman, lagay mo hashtag cooking. Ilagay mo din siguro hashtag adobo kung yan ang niluluto mo. Gumamit ka din syempre ng mga trending hashtag. Pero ulitin ko, dapat relevant pa rin dun sa video na ginawa mo. Hindi porket trending ngayon si Rendon Labador, ilalagay mo hashtag Rendon. Pero ang video mo is about pagluluto. Depende na lang siguro kung kasama mo si Rendon sa video na yon. Panglimang tips, sharing your content to a group. Isa sa effective way para tumaas pa ang reach, engagement, views at followers ng ating account ang pag-share natin ng own content sa Facebook groups. So gawin mo, mag-join kayo sa mga group. Syempre dapat related sa content na ginagawa mo. For example, pagluluto ulit. Sasali ka sa group na mahihilig magluto. Kahit ilang group ang salihan nyo, okay lang. Ang iwasan nyo ay yung pag-share ng sabay-sabay dahil baka kayo mabigyan ni Facebook ng spam violation. Gawin nyo, mag-share kayo maximum 5 video per day sa iba't ibang group. Lagyan nyo din ng palugit mga 1 hour bago kayo ulit mag-share sa ibang group. Mas maganda, gumawa kayo ng schedule. Hindi ko alam kung may gumagawa pa nito, pero para sa akin, sobrang effective niya. Okay, pang-anim na tip, go with the trends o ang pagsabay sa mga trending topic sa social media. Isang common strategy ito para makasabay tayo sa daloy ng algorithm. Gawin nating example yung trending noon na lato-lato. So paano ba natin masasabay ang trend na to sa niche o content na ginagawa natin? For example, pagluluto ulit. Pero gawin nating mas entertaining. Let's say nang lututuin natin is ginataan. Sa video title, dapat interesting. Sabihin na lang natin na ginataang lato-lato. Grabe ang sarap. Yan, lagyan din natin ng emoji para may impact. So makikurious na agad yan yung viewers. Then pag sa editing, pwede din natin itong ilagay itong caption na to dito sa taas at sa baba.
Sa thumbnail, pwede natin gawing halimbawa, literal na niluluto yung lato-lato. O kaya naman itong dalawang nyog, dahil nga magiginataan tayo. Tapos, kapag pinanood na nila, ang ending, nagluto ka lang ng ginataan. Isa pang example, kung ang ginagawa mo naman is more on prank, edi gamitin mo si lato-lato sa yung prank. Pwede ka din magpa-challenge gamit ang lato-lato. Kung music naman ang niche mo, pwede mo din gawa ng kantayan. So yun, I hope na nakuha nyo yung idea, no? Kung paano natin na isabay yung trend sa ating niche o content. Basta be creative na lang, guys. Pang-pitong tips is cross-posting. Cross-posting involves posting the same piece of content on different channels or platforms. Hindi ito guys yung cross-posting ni Facebook na sinasabi ko kanina na pwede kang mag-post ng ibang content if you have multiple pages na minamanage. Itong cross-posting na tinutukoy ko is pag-upload ng video content na nanggaling sa ibang social media platform like TikTok, CapCut, YouTube, and more. So ibig bang sabihin na yung video na nanggaling sa TikTok pwede kong i-upload? Yes, pwede naman. Tabunan nyo na lang siguro yung watermark, lagyan nyo ng sticker or i-blur nyo. Para lang safe tayo sa violation. Kung gusto mo namang i-download yung old video mo galing sa TikTok, madami namang online downloader dyan. Search mo na lang. I-share mo din pala yung ibang social media account na meron ka, yung link nun, para malaman din ng followers mo na may ibang platform pa tayong ginagamit. Mari kasi yung followers mo sa TikTok is hindi pa pala nakafollow sa Facebook at YouTube. O kaya naman nakafollow sila sa Facebook mo pero sa YouTube at TikTok is hindi pa. Kaya mahalagang isama din natin ito sa description kapag mag-upload tayo ng video. Pang-8 tip, leave a comment o mag-reply ka sa mga comment ng audience mo. Isa itong proven way para tumaas ang engagement ng ating account. As soon as kaya nyo namang mag-reply, replyan nyo. Yun bang simpleng appreciation dahil pinapanood at sinusuportahan nila yung content mo. Kahit simpleng thank you, pag-react sa comment, at pag-mention ng kanilang pangalan sa comment section is okay na. Pwede ka din magtanong sa kanila o kaya naman sagutin mo yung mga katanungan nila sa'yo. Okay, pang-siyam na tips, bukod sa video content na ina-upload mo, mag-post ka din ng image or text post. Tulad na lamang pagkagising mo sa umaga, mag-good morning ka sa kanila, then dagdagan mo ng motivational or inspirational quotes. O kaya naman positive post na kliniklaim mo na may magandang mangyayari sa'yo ngayong araw. Pwede ka din mag-ask ng questions o suggestions sa kanila. Kung gusto mo naman ma-entertain ang followers mo, pwede ka paminsan-minsan mag-post ng memes pero dapat related sa content na ginagawa mo. Sa paraang ito, maaaring madaming makarelate, mag-share at mag-comment at magkaroon ng engagement o interactions between sayo bilang creator at sa audience. Next tip, post boosting. Post boosting ay isang way ni Meta para ma-promote ang ating account at ma-discover yung content na ginagawa natin ng ibang tao. Para lang siyang ad na kung saan-saan pwedeng ikalat ni Meta inside the platform. Saktong-sakto to lalong-lalo na kung gusto mong mapadali o dumami agad yung reach at followers ng iyong account. So kung meron kayong nakikitang boost post sa baba ng inyong video, is pwede nyo po iyang pindutin. Yes po, may bayad po ito. Kaya ang kadalasan lang na gumagawa nito ay yung mga taong may binebentang product online para mas makilala pa ito sa ibang lugar. Ang gusto lang nila is makakuha ng mataas na reach, followers at engagement. Wala silang pakialam sa monetization. Gusto lang talaga nila is makabenta. Pero tayo bilang creator, gumagawa ng content, pwede din tayo mag-boost. Ang advantage, same lang din, makakakuha tayo ng mataas na reach, engagement, followers at views. Pero ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, kapag ikaw ay monetize na at nakaboost pa rin yung content mo, is hindi ka dun mag-gain ng revenue. Hindi ko sure pero just let me know in the comment section. Okay, dito sa duration, isa-set up mo lang kung gaano ba katagal mo iraran yung ads o gaano mo ba gusto katagal na ipakita ni Facebook sa specific area yung content na gusto mong i-boost. For example,
Gawin nating 10 days. From this day, mag-end siya ngayong September 11. Sa total budget, pipili ka lang kung ilan yung target reach ng content mo sa isang araw. Kung ang budget mo is 350 pesos, estimated 370 to 1.1k reach per day. Syempre, pag mababa, so try natin isagad sa minimum na 60 pesos. Probably estimated 63 to 183 new reach per day lang. Pag pataas ng pataas yung budget na ilagay natin dyan, syempre pataas din ng pataas yung estimated reach ng ating account o content na gusto nating i-boost. Okay, tip number 11, go live. I-possible pwede nyo din subukang mag-live. Dahil dito, real-time yung comments at reaction. Malaki din yung engagement na makukuha mo dahil possible na madaming audience ang makikipag-participate at magko-comment sa'yo. Madami guys kayo pwedeng gawin sa live tulad ng pagpapagames, shoutout, kamustahan, kwentuhan at madami pang iba. Hindi lang to about engagement, makakatulong din to para magkaroon kayo ng solid followers. Next tip is collaboration. Kung may kakilala kang kapwa creator na same kayo ng niche o content na ginagawa, pwede po kayo makipag-collab sa isa't isa, pwede kayong gumawa ng video together, mag-live, shoutout o pag-mention sa isa't isa. Possible na tataas ang engagement, reach, views at followers, hindi lang sa'yo, kundi sa taong kakulab mo. Dahil maaring ang followers o audience niya is manood at sumuporta din sa content na ginagawa mo and vice versa. In short, same kayo magbe-benefits. Kaya it's a win-win situation. Next, post frequently. Kung gusto mong gumanda ang performance ng iyong account, mahalaga pong mag-post or mag-upload tayo lagi. Mas mabuti siguro meron kayong timeline or schedule, huwag kayong papayag sa isang araw na wala kayong upload o kahit na post man lang. Minsan ginagawa ko, lalo na madami akong hawak na page, pag may free time ako, nag-uutay-utay ako ng edit. Kung meron ka namang extrang video, ready to upload na lang, mas mabuting i-reserve mo na yan sa susunod na araw. Just in case na maubusan ka, meron kang mai-upload. Okay, next tip, be consistent. Alam kong gasgas na tong word na to, pero bilang isang creator, ito ang number 1 rule na kailangan natin sundin. Consistency is all about doing the same thing every single day. So siguro kaya yung iba tumigil sa paggawa ng content dahil natatamad sila na paulit-ulit na lang kasi yung ginagawa. Like mag-shoot, mag-edit, at mag-upload. Pero ang totoong reason kung bakit natatamad ang isang creator ay wala silang makitang result. Tandaan nyo guys, bago nyo makuha ang resulta, kailangan natin paghirapan bago natin ito makuha. Consistency over intensity. Walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Try mo kahit mahina lang ang sinde, basta tuloy-tuloy ang ningas nito, ilang oras man ang abutin, kukulo pa rin yan. Sa lahat ng ginagawa natin, it takes time. Basta wag ka lang susuko, wag kang titigil sa pag-upload, mahalin at enjoyin mo lang yung paggawa ng content. Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, iniisip mo na walang nanonood sa'yo, walang sumusuporta, at pakiramdam mong walang matutunguhan yung content na ginagawa mo, sabihin ko sa'yo, kapag nagtuloy-tuloy ka sa ginagawa mo, darating yung time, hindi man ngayon, hindi man sa isang araw, hindi sa isang linggo, sa isang buwan o sa isang taon, pero isa lang ang sigurado ako, magbubunga at magbubunga lahat ng pinaghirapan mo. Kaya kung gusto mong makita yung result, just remain consistent, stay motivated, stay focused, lakihan mo ng tingin, at bigyan ng worth lahat ng ginagawa mo. Tip number 15 at ang panghuli sa lahat, follow Facebook policies like content monetization and partner monetization policies. Baliwala lahat ng tips na sinabi ko kanina kapag hindi nyo pa rin sinunod ang policies ni Meta. Kung gusto nyong malaman lahat-lahat about sa policies na yan, hanapin nyo lang tong video na to o kaya naman i-click nyo na lang yung lumabas dito sa upper right side, nakalagay din yung link in the description down below or nakapin sa comment section. Okay guys, I hope na nakatulong tong video na to at nasagot natin ang iilan sa mga katanungan nyo. Kung nakatulong tong video na to, please like, share, and comment down below.
By sharing this video is a big help to our channel. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin about earning money online. If you have questions, feel free to message me on our Facebook page, join our Facebook group para makasama mo din yung mga taong kagaya natin na gusto din kumita online. Pwede kayo doon mag-share ng inyong journey, ideas and experience, and also if you have an online business, pwede nyo din doon i-share. Make sure lang na legit yan. And guys, that's all for today. See you in our next video. Thank you for watching and see you on top.